So huwag kayo na magpapanin lang mga kababayan. Ginagago kayo. No, ginagago kayo. Ang FGF ang tatayo para sa inyo. Kung kinakailangan kaming lumitaw, lilitaw kami. Hindi na karespeto itong mga institusyon natin eh. Hindi na katiwa-tiwala sila kung meron pang katiting na kabaitan na natitira sa puso nila. Hindi, panay mga demonyo eh. BBM, wala ka na. We are terminating you. Kaming mga kababayan, we are terminating you. Salamat sa suporta ninyong lahat. Maraming salamat sa suporta. Kayo nag-aalala. Hindi naman ako nag-aalala eh. Siguro, hihintayin ko lang itong 31. Supposed to be 31. Lalabas na sana ako sa 31 eh. Makikilahok ako. Kaso, nung nakita namin na yung 31, parang pro-administration eh. Pro leftist eh. Pangit eh. Hindi tama. No, hindi tama. Bakit magfe-fail ang mga rally ng mga pro, no? Mga pro DDS, pro Duterte o anti-BBM. Bakit nagfe-fail? Kasi kung obserbahan niyo, no, mula noon hanggang ngayon, maisog at saka mga KOJC, rally, tapos yung private group, EDSA Shrine Group, no? At kung saan sang rally na laging naka-counter ng administration. So ngayon na napansin namin, binobola pa tayo, ginagago tayo, may mga counter nila. Nagkaroon pa ng rally ng INC na hindi mo alam, basta peace and unity yun. Pero peace and unity, alam naman ng lahat ng tao yung nangyayari. So bakit ganoon? So nakakatuwa doon, matin pa doon yung mga personalities no, mga personalities. So yun yung problem eh. Kung kayo magpapadala kayo without a discerning mind, mawawala kayo eh. So basically ang sinusundan namin ng FGF is constitution tayo, para kung sakasakali doon lang tayo sa constitution. Now kung yung AFP at PNP ninyo, sinasabi nila they are apolitical, they will uphold the constitution, they are for the Filipino people, makakaalaman yan kung saan talaga sila. Hindi naman pwede na ang pinag-uusapan dalawang klaseng constitution. Hindi, isa lang yung constitution natin. So isa lang talaga yung pagbabasehan, at tayo mga kababayan, isa lang yung ini-implement natin constitution. Ang pagkakaiba lang ng grupo ng anti-BBM, iba-iba sila pero hindi sila magkaisa. Hindi kagaya nitong mga pro-BBM, iba-iba sila. May komunista, may oligarch, may mga tamba, mga pro-kurakot, mga opisyal na mga tarantadong tiwakal na mga magnanakaw, may mga retired na mga officers na para sa kanila. Kaya yun yung nila. That's why nagsama-sama sila. Meron pang Trillanes group, meron pang mga yung kay Shelo Magno na group, no? Halo-halo, pero they have one cry: impeach si Sara Duterte. Yun yung nila. So lumalabas parang funded yung impeachment na yan ng not only billions trillions of pesos, no? So sila united for one cause. Saka na sila mag-aaway-away. Na pagka nakuha nila yung gusto nila, which is to neutralize Duterte. Mawala na yung Duterte ng pangalan sa political landscape. Kaya kung kayo parang ginagawang tau-tauhan lang, doon kami galit. Ginagagong Pilipino, hindi tama. That's why kinakailangan magkaisa ang mga grupo na against sa corruption, not against the personality against do sa issues. Pangat, droga, pagnanakaw, pagplunder sa bansa natin. Recently, yung 2025 budget, inaprubahan, pinirmahan, kahit blanco. Ngayon, binabaliktad. Pinalalabo yung issue, ibang issue pinalalabas. Pinalabas pa yung aking inciting to sedition na hanggang ngayon wala naman yung kaso. Wala pa sa piskal So yun? Para tumahimik ako, para matakot. May offer na umalis ako, mag-backdoor ako, mag-asylum ako sa Malaysia. Di ba gago?
So, ngayon, ang dami nagpaplano. So, kami, tinitignan namin yung overall. Kaya huwag kayo naiinip. Hintayin niyo yung hudyat ko kung lalabas ako o kung hindi ako lalabas. Ang kagandahan ng cool ako is it's the trait of a hunter, no? Alamin mo kung sino yung kalaban mo, sino yung kaaway mo, sino yung kakampi mo. So, nandun ako. Huwag kayo naiinip. Kami nag-iisip kami. Right now, alam namin kung anong gagawin after na kunwaring magbago yung ihip ng hangin. Yun yung isang hurdle. Yung magsama-sama kayo, magbuklod-buklod kayo, tumayo kayo, sabay-sabay sa hudyat, isa lang ang sigaw. BBM, wala ka na. We are terminating you. Kaming mga kababayan, we are terminating you. Resign, mayroon pa siyang option eh. Wayo ko. Ano gagawin niyo? Wayo ko. Pero kung BBM, you are fired. We are terminating you. And everyone supporting you, you are terminated. Ganun ba? That's the will of the Filipino people. Doon tayo. Pero yung ngayong style na yan, wala eh. Hindi na karespeto itong mga institusyon natin eh. Hindi na katiwa-tiwala sila kung merong pangkatiting na kabaitan na natitira sa puso nila. Hindi, parang mga demonyo eh. Kaya nga, ang mahalaga para sa akin, pagka sinabi ko lumabas kayo. Disidido kayo na ipaglaban ang bansa natin. Yun yung mahalaga. Ngayon kami ang iniisip namin, paano kunyaring lumabas nga kayo o din nanalo kayo, nailagay ninyo ilagay nyo si PP. Kasi yun yung constitutional succession eh. Hindi pwedeng iba eh. Hindi pwede. Ang ano doon, yung tame is si Inday, ang presidente, kung kunyari yan ang gusto ng karamihan at yan talaga yung constitutional succession, ayaw ng tao sa droga, sa komunista, korupsyon at abuso, yun yung mga issues eh. Na dapat tayong mga Pilipinong matitino, yun na naintindihan natin. And then si Inday, no choice. Ngayon, kung gusto niyang linisin muna, magtayo siya ng revolutionary government kung gusto niya. Magkaroon ng revolutionary council. Or hayaan niya ang isang transition, no? Yun yung Kaya nga dapat yan, pag-isipan, hindi bara-bara. You do not want a repeat ng EDSA 1, EDSA 2 na wala lang, nagpalit lang, and then the same. Right now, kung lalabas kayo, kung lalabas ako, ang gusto natin mangyari, tapusin ang korupsyon, once and for all. Maglagay tayo ng death penalty para yung korupsyon na yan tumigil. Ayusin natin yung political system natin para tumigil yung kagaguhan na yan. Ayusin natin yung AFP at PNP natin para mawala yung mga agam-agam na kanino ba sila talaga. No? Hindi nababayaran dapat ang AFP at PNP para lang sila sa taong bayan. All that is ideal, there's nothing wrong asking for that ideal because we have stated that in the preamble. Yun yung gusto natin. Ang gusto natin bansa ay matino, hindi yung maraming droga, maraming rape, maraming kriminal, maraming mga nag-aaway-away, maraming nagnanakaw, bilyon na ninanakaw, tahimik pa rin tayo, iyak tayo na iyak. Once and for all, tapusin natin to. Kaya naman natin eh. All you have to do is stand up, go out, and say, itong gusto namin Pilipinas. Ngayon, ang kinakailangan, lahat ng mga group na ayaw kay BBM at sa mga politikong abuso, you better stand up, you better unite. Hindi yung kanya-kanyang agenda. No? Kanya-kanyang agenda kaya hindi magsasucceed. Samantalang itong kabila, may kanya-kanyang agenda sila. Pero payag sila, mag-unite muna sila. Tsaka na sila magpapatayan, tsaka na sila mag-aawayan. Ang mahalaga, tanggalin muna ang mga Duterte. Yun yung nila, yun yung game plan nila. Komunista, so far so good, hayaan mo sila mag-away, hayaan mo sila magbangayan. And then in the end, sila yung lalabas sa iniisip nila 2025 election, nakapwesto lahat. And then madali na yan, impeach nila si Bongbong, na-impeach si Sara, impeach si Bongbong, pasok yung manok nila, si Tamba, and then eventually tanggalin nila si Tamba, si Uto-Uto eh. And then papasok ngayon yung kanilang manok. So, kung papansinin ninyo, yung mga sa lefties, kanya-kanya rin palapad ng papel para hindi sila maiwan, para yung relevance nila sa kanilang organization, sa CPP, NP, NDF,
mapansin sila para sila yung aangat na magiging presidente or prime minister. The moment ma-install yung komunista, they will ask help from China. So kung titignan ninyo, binabaliktad nila yung yung narrative. Ang pinalalabas na pro-China ang Duterte. Pero actually sila yung pro-China, yung kabila. So okay na magpapanin lang mga kababayan. Ginagago kayo. No, ginagago kayo. Ang FGF ang tatayo para sa inyo. Kung kinakailangan kaming lumitaw, lilitaw kami. Pero mahalaga, kayo mga kababayan ang magsabi. Sige, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat.